Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Job chapter 20 verse 1 to 4. Inilarawan ni Zophar ang bahagi ng masama. Sinabi ni Zophar na Amita, ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagugustuhan, kaya hindi ko na mapigilan ang pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinasabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon ipababatid. Hindi mo ba nalalaman buhat pa sa simula ng ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa? Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Job chapter 20 verse 5 to 8. Ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Humabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam. Ang hantungan niya ay hindi alam ng sinuman. Siya ay parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Yun lang po rin ang Diyos. God bless. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayong hapon po ito ay aking babahagi mula sa aklat ni Job, Kabanata 20, talata 9 hanggang 13. Di na siya muli pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak, kaymanang kinamkam mapapabalik lahat. Ang lakas na kabataan na dati niyang taglay, kasama niya mahihimlay sa alabok na hantungan. Ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis, ninanamnam pa sa dila samantalang nasa bibig. Itong kanyang kasamaan na hindi niya maiiwan, kahit gusto man niyang iluwa ay di niya magagawa. Purihin po nating Ama Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng Job chapter 20 verses 14 to 17. Ngunit pagdating sa tiyan, ito ay nagiging maasim at lalason sa kanya na parang kamandag ng ahas. Isusukan niya ang kayamanang ninakaw niya, ipapasukan ito ng Diyos sa kanya. Kahit ito'y nasa tiyan na niya, sisipsipin niya ang kamandag ng mga ahas, at ang pangil ng ahas ang papatay sa kanya. Hindi na niya matitikman ang saganang langis, gatas, at ang pulot na dumadaloy sa parang batis o ilog. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 20 verse 18 to 21. Hindi siya gagantipalaan para sa kanyang pinaghirapan o matutuwa man sa kanyang kayamanan, sapagkat inapi niya at pinabayaan ang mga dukha at inagaw ang mga bahay na hindi sa kanya. Hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pinaghirapan. Lahat ng magustuhan niya ay hindi makakaligtas sa kanya. Wala nang matitira sa kanya na makakain niya dahil mawawala ang kanyang kayamanan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 20, verses 22 to 25. Sa kanyang kasaganahan, daranas ng kagipitan at siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kumain na siya at magpakabusog, matinding galit ng Diyos sa kanya'y ibubuhos. Makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong tanso naman ang sa kanya'y magbubuhal. Kapag ito'y itinudla sa apdo niya ay tutusok. Kung makita niya ito, manginginig siya sa takot. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Balik po natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon sa patuloy na katagumpayan na ipinapagkaloob sa atin na tayo ay nakakapagpatuloy sa pagbabasa ng Biblia at the same time ay ginagawa rin po natin devotion. At tayo nga po ay nasa Job chapter 20 verse 26 to 29. Ito po yung itinalaga po sa atin. Sabi po dito, wawasakin siya ng apoy na hindi gawa ng tao at tutupukin ito ang lahat ng natira sa kanyang bahay. Ibubunyag ng langit ang kanyang kasamaan at sisingilin siya ng lupa. Lulubog ang kanyang yaman at lahat ng ari-arian niya ay mawawala sa araw ng puot ng Diyos. Ganito ang kapalaran ng taong masama. Ito
ang itinakdang parusa ng Diyos para sa kanya. So dito makikita po natin na talagang wala pong makakatakas, no, doon sa katarungan ng Diyos. So ibig sabihin, pag ang isang tao po ay gumagawa ng kasamaan, sa kabila ng ito ay nagtatagumpay po sa simula, no, ay darating din po yung panahon na talagang ang Diyos ay maghahatol. At dito po makikita natin na sinasabi mismo ng Biblia, no, na walang maitatago, no, sapagkat ang Diyos ay nakikita niya na kahit kalitliitang bahagi ng ginawa natin, ito po ay hindi lingid sa Diyos, no. So dito makikita natin na talagang ang paghuhukom po ng Diyos ay wala po makakapagpigil. So dito ay ipinapakita din dito sa ating binasa na ang kasalanan po ay laging may kabayaran, no. Hindi, kumbaga po talagang sabi nga sa Colossians, no, chapter 3, verse 23 to 25, mababasa po natin yan. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, no. Talagang dito po natin makikita na talagang ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Kung ano man ang ginawa mo, ay talagang pagbabayaran mo ito. Kumbaga talaga nasa huli yung pagsisisi. So, ibig sabihin yung kayamanan po ng masama ay hindi po ito magtatagal, no? Sapagkat hindi rin po siya ang makikinabang nito. Dito makikita natin na maaring itago ng tao yung kasalanan sa mata ng kanyang kapwa. Ngunit hindi po ito maitatago, no, sa mata ng Diyos, sapagkat darating talaga yung panahon na ilalantad ng Diyos ang katotohanan. Dito ito ang isa sa maganda po dito sa ating binasa, no, talagang subalit yung mga lumalakad sa tama, no, yung kanilang buhay ay tuwid, ito po ay mananatiling tapat sa Diyos, no. Kumbaga po talagang dumaan man yung mga pagsubok, ay hindi po siya basta-basta maigugupo. Kaya kung tayo ay gumagawa ng kung ang lakad natin ay ginagawa natin ng tama, yung ating mga actions ay ito ay nasa tama, ay nakakasigurado po tayo na hindi po ito mawawala ng saysay, sapagkat iingatan tayo ng Panginoon, at ito po ay isa sa kanyang ipinangako na yung matuwid ay mananatiling nakatayo. So purihin po yung Panginoon sa bawat araw na ibinibigay sa atin na tayo nakakapagpatuloy ng pagdedevotion. So purihin po muli ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. God bless.